Mula sa pagiging isa sa pinakasikat na komedyante sa buong Pilipinas, kumikita ng malaki, dinudumog ng tao at napapanood gabi-gabi sa telebisyon, hanggang sa mawalan ng halos lahat, kasikatan, pera, bahay at pag-asa. Ang dating komedyanteng nagpapatawa sa milyon-milyong Pilipino ay ngayon tahimik nang namumuhay bilang magsasaka sa probinsya habang pilay at hirap maglakad. Ito ang totoong kwento ni Alan Padua, mas kilala bilang si Mura. Ipinanganak si Alan Padua noong March 26, 1969 sa Ginubatan, Albay. Lumaki siya sa isang napakahirap na pamilya kasama ang kanyang 13 na kapatid. Bata pa lang si Mura ay ramdam na niya ang hirap ng buhay dahil simpleng magsasaka lamang ang kanyang ama at madalas kulang ang pagkain nila araw-araw. Bukod sa kahirapan, isa pang mabigat na pagsubok ang kanyang kinaharap, ang kanyang dwarfism. Dahil dito, madalas siyang pinagtatawanan at nilalait ng ibang tao noong bata pa siya. Sa eskwelahan at maging sa kanilang baryo, naging tampulan siya ng tukso. Maraming beses siyang umuuwi noon na umiiyak dahil sa masasakit na salita ng ibang tao, pero tiniis niya lahat iyon. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na niya natapos ang pag-aaral. Maaga siyang natutong magbanat ng buto para makatulong sa kanyang pamilya. Pumasok siya bilang performer sa isang maliit na sirko sa Bicol kung saan naging ball juggler siya sa loob ng 5 taon. Kahit maliit lang ang kinikita niya, ibinibigay niya ito sa kanyang pamilya para may maipangkain sila araw-araw. Doon din na-develop ang talento niya sa pagpapatawa at pag-entertain ng tao. Noong 2002, nagdesisyon si Mura na lumuwas ng Maynila para subukan ang kanyang kapalaran. Tulad ng maraming probinsyanong nangangarap sumikat, nagsimula siya sa maliit na trabaho bilang backup dancer. Pero dahil kakaiba ang kanyang personalidad at natural ang kanyang comedic timing, napansin siya ng mga talent scout at manager. Hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Year 2003 nang ipakilala si Mura sa noontime show ng ABS-CBN na Masayang Tanghali Bayan o MTV. Dito siya ginawang kakambal ng komedyanteng si Mahal. Noong una, ginawa siyang babae sa programa para magmukha silang totoong magkambal. Ginaya niya ang boses, kilos at pananalita ni Mahal. Kaya maraming manunood noon ang naniwalang magkapatid sila. Nang ibunyag kalaunan na lalaki talaga si Mura, lalo pa itong naging usap-usapan at doon tuluyang sumabog ang kanilang kasikatan. Naging isa sa pinakasikat na comedy tandem sa Pilipinas ang Mura at Mahal. Halos lahat ng Pilipino noon ay kilala sila. Kaliwat kanan ang kanilang guestings, mall shows at out-of-town performances. Dinudumog sila ng tao saan man sila magpunta. Dahil sa sobrang kasikatan nila, sunod-sunod din ang naging proyekto ni Mura sa telebisyon at pelikula. Lumabas siya sa mga blockbuster comedy movies tulad ng D and Others, Agent X44, Super Papalicious, at Volta kasama si Ai de las Alas. Madalas siyang gawing sidekick ni Vong dahil napakaganda ng chemistry nilang dalawa sa comedy. Bukod sa pelikula, naging bahagi rin siya ng mga fantasy series ng GMA tulad ng Mahika, Super Twins at Darna. Sa panahong iyon, isa talaga si Mura sa pinaka-in-demand na komedyante sa bansa. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, malaki ang kanyang kinikita. Nakapagpatayo siya ng sariling 2 palapag na bahay sa Albay at nakabili rin ng lupa at bukid. Siya ang naging breadwinner ng kanilang pamilya at halos lahat ng gastusin ng kanyang mga kapatid ay siya ang sumasagot. Inamin din ni Mura na naging maluho siya noon. Mahilig daw siyang bumili ng mamahaling cellphone at gadgets. Hindi niya akalaing darating ang panahon na mawawala rin ang lahat ng iyon. Noong 2010, biglang nagbago ang kanyang buhay dahil sa isang trahedya. Habang nakasakay siya sa isang tricycle, sumabog umano ang gulong nito dahilan para maaksidente siya ng malubha. Nabali ang kanyang balakang at napinsala ang kanyang mga binti. Dahil sa kanyang dwarfism, naging mas komplikado ang kanyang paggaling. Kahit gumaling ang kanyang mga buto, permanente nang naapektuhan ang kanyang paglalakad. Naging mas maikli ng 2 pulgada ang isa niyang paa, kaya habang buhay na siyang naging pilay. Dahil dito, unti-unti na siyang nawala ng trabaho sa showbiz.
Hindi na niya kayang gawin ang mga eksenang nangangailangan ng takbuhan at mabibigat na galaw. May mga alok pa sana sa kanya noon, pero napilitan siyang tanggihan dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Habang wala nang pumapasok na proyekto, tuloy-tuloy namang nauubos ang kanyang pera sa gamot, therapy at pang-araw-araw na gastusin. Unti-unting nawala ang kanyang ipon. Ang mas masakit pa rito ayon mismo kay Mura. Pakiramdam niya ay iniwan siya ng ilan niyang kapatid nang siya naman ang mawalan ng pera. Noong siya raw ang sikat at maraming pera, lahat ay lumalapit sa kanya. Pero nang siya na ang nangangailangan, pakiramdam niya ay naiwan siyang mag-isa. Dahil wala nang ibang mapuntahan, bumalik siya sa Ginubatan, Albay para mamuhay bilang simpleng magsasaka. Kahit hirap siyang maglakad at madalas sumasakit ang kanyang balakang, nagtatanim siya ng gulay at nag-aalaga ng niyog para may makain sila ng kanyang matandang ama. Mula sa buhay na puno ng kamera, ilaw at fans, napalitan ito ng tahimik at mahirap na buhay sa bukid. Noong 2021, muling naging emosyonal ang publiko nang makita ang huling pagkikita nila ng kanyang dating kaibigan at katambal na si Mahal. Personal siyang pinuntahan ni Mahal sa bundok ng Albay kasama ang vlogger na si Migs Molino. Mahirap ang daan papunta sa bahay ni Mura at kinailangan pa nilang maglakad ng matagal para marating siya. Nagdala si Mahal ng grocery, pera at tulong para kay Mura. Ilang linggo lamang matapos ang pagkikitang iyon, pumanaw si Mahal dahil sa COVID-19 complications. Labis itong naging masakit para kay Mura dahil si Mahal raw ang isa sa mga taong hindi siya iniwan. Pero hindi pa doon natapos ang kanyang mga pagsubok. Noong April 2024, nasunog ang kanyang bahay sa Ligao, Albay. Ayon sa mga ulat, nagsimula umano ang apoy dahil sa pagpapauusok sa kwarto ng kanyang ama. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang bahay na iyon ang bunga ng lahat ng kanyang pinaghirapan noong kasikatan niya sa showbiz. Mas lalong nadurog si Mura dahil kasama raw sa nasunog ang mga alaala at regalong iniwan sa kanya ni Mahal. Dahil hirap na rin siyang maglakad, wala siyang halos na isalbang gamit kundi cellphone at ilang damit. Pansamantala silang tumira noon sa waiting shed bago nakitira sa kanilang kamag-anak. Nang mabalitaan ito ng publiko, maraming artista ang agad na tumulong sa kanya. Sina Ai de las Alas, Pokwang, Empoy Marquez at iba pang komedyante ay nagbigay ng tulong pinansyal. Tumulong din ang GMA Kapuso Foundation para sa kanilang medikal na pangangailangan. Marami ring netizens ang naawa kay Mura at nanawagan na sana ay mabigyan siyang muli ng trabaho sa telebisyon kahit maliit na role lamang. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring lumalaban si Mura sa buhay. Wala siyang asawa at anak, kaya ang kanyang matandang ama ang kasama niya araw-araw. Patuloy siyang nagsasaka kahit pilay at hirap maglakad. Umaasa pa rin siya na sana ay magkaroon muli ng pagkakataon sa showbiz para makabangon at makapagtayo ulit ng bahay. Mula sa kasikatan at yaman, bumagsak si Mura sa hirap dahil sa aksidente at trahedya. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang lumalaban at hindi nakakalimutan ng mga Pilipino.